Sa munting bakuran ni Bai Shen, tumalon si Bai Yiyuan ng mahigit 10 metro ang taas. Ang upuan sa ilalim niya ay sumabog ng malakas, nagkalat ang mga piraso sa buong lupa. Kung hindi mabilis na nakakilos si Meng Anwen, malamang ay gumuho na ang munting bakuran. Nagulat si Bai Yiyuan at nawala ng kontrol sa kanyang lakas, ang aura ng antas Diyos ay bumalat sa paligid. Idiniin niya ang mga balikat ni Lin Moyu. Sabihin mo ulit, medyo walang magawa si Lin Moyu, kaya inulit na lamang niya ang kanyang mga attributes, pangalan, Lin Moyu profesyon, Necromancer Lord na tatangi level, 45, 20%, lakas, 68, 1xx, 68,000 dagdag, liksi, 68, 1xx, 68,000 dagdag, espiritu, 154, 46x, 154,000 dagdag, katatagan, 84, 1xx, 84,000 dagdag, tila hindi makapaniwala si Bai Yiyuan sa kanyang narinig. Muli niyang pinagsalita si Lin Moyu. Kailangang ulitin ng 3 beses ang mahahalagang bagay. Matapos ang 3 beses, sa wakas ay naniwala na si Bai Yiyuan na hindi sira ang kanyang pandinig at normal ang mga narinig niya. Sa paghahambing, mas kalmado si Meng Anwen kaysa kay Bai Yiyuan. Hindi man lang sumabog ang upuan sa ilalim niya, bagamat puno ito ng mga lamet. Sabi ni Bai Yiyuan, aba, kung gayon, hindi ba't ang kabuoang attributes mo ay lumampas na sa 350,000? Sinubukang panatilihing kalmado ni Meng Anwen ang kanyang tono, ito ay 374,770 kinwenta ni Bai Yiyuan sa kanyang mga daliri. Ang kabuoang attributes ng isang pangkaraniwang antas alamat na propesyonal sa level 45 ay bahagya lamang lumalampas ng 100,000 mas mataas ka pa sa kanila ng 270,000. Aba, mas mataas pa ang lakas mo kaysa sa mga mandirigma, ang liksi mo ay lumampas na sa mga asasino, at ang katatagan mo ay malayo nang nalampasan ang mga kabalyero. Sigurado ka bang mago ka? Walang tigil sa pagsuri si Bai Yiyuan kay Lin Moyu, na nagparamdam dito na tila siya'y hinuhubaran. Napatawa si Meng Anwen. Matandang Bai, umayos ka nga ng kaunti. Sumigaw si Bai Yiyuan, saan banda ako hindi normal, ha? Ang hindi normal ay itong batang ito. Sabi ni Meng Anwen, si Munting Yu, lahat ng ginagawa niya ay dinadala niya sa sukdulan, kaya niya narating ang antas na ito ngayon. Habang nagsasalita, nakatitig din si Meng Anwen kay Lin Moyu. Munting Yu, alam mo na ba ang kahulugan ng iyong pag-iral? Ang kahulugan ng aking pag-iral? Umiling si Lin Moyu. Hindi pa niya ito napag-isipan ng ganoon kalalim, at hindi niya kayang mag-isip ng kasing layo ni Meng Anwen. Magkaiba ang kanilang antas, kaya magkaiba rin ang mga bagay na kanilang pinag-iisipan. Para sa mga bagay na kaya niyang gawin at dapat gawin, ginagawa lamang niya ang kanyang makakaya. Sabi ni Meng Anwen, ang iyong pag-iral ay isang tuktok. Ipapaalam mo sa mga susunod na henerasyon ng lahing tao kung nasaan ang pinakamataas na tuktok na maaari nating abutin. Sa ngayon, ikaw pa lamang ang tuktok ng mga mataas na antas na propesyonal. Kapag sumailalim ka sa ikatlong pag-angat ng klase at mag-transform patungo sa pagiging Diyos, ikaw na ang magiging tuktok ng buong lahing tao. Hindi inaasahan ni Lin Moyu na ganoon kataas ang tingin sa kanya ni Meng Anwen. Medyo nakaramdam siya ng pagkaulog ngunit may pag-iingat. Sumang-ayon din si Bai Yiyuan kay Meng Anwen. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang antas na higit sa Diyos, pero pakiramdam ko, kapag nasa level 77 ka na, marahil ay kaya mo nang haminin ang mga eksperto sa antas na higit sa Diyos. Mas naging exaggerated pa si Bai Yiyuan. Dapat malaman na sa mga huling yugto, malaki ang pagkakaiba ng lakas kahit isang level lamang ang pagitan. Ang pakikipaglaban ng lampas sa level ay lalong nagiging mahirap. Ngunit sa sinabi ni Bai Yiyuan, hindi niya ito mapabulaanan. Matandang guro, Lawlawso, hindi ko alam kung magagawa ko. Kung magkakaroon ng pagkakataon, susubukan ko. Napatawa si Meng Anwen. Kailangan muna mayroong antas na higit sa Diyos. Sa lahing tao, mukhang wala pang eksperto sa antas na higit sa Diyos. Sino ang maaaring subukan ni Lin Moyu? Sabi ni Bai Yiyuan, hintayin mong maging antas Diyos ka, pupuntahan nating dalawa ang kalaliman at papatayin ang mga walang kwentang demonyo para subukan ang iyong talem. Bahagyang ngumiti si Lin Moyu. Sa pagpatay ng mga demonyo, hindi siya titigil. Nagpatuloy si Meng Anwen, batay sa kasalukuyan mong attributes, kasama ang elementong banal na bato at ang gamot ng Diyos ng dugo, ang tsansa mong magkaroon ng pag-angat ng propesyon, Thang Ho Ch Sinip,
sa ikatlong pag-angat ng klase ay mahigit 70% na. Ngunit ito lamang ay hindi pa rin sapat na garantiya. Kailangan pa nating mag-isip kung paano pa ito mapapataas. Sabi ni Bai Yuan, may kayamanan ang matandang iyon na maaaring makapagpataas ng malaki sa tsansa ng pag-angat ng propesyon sa ikatlong pag-angat ng klase. Umiling si Meng Anwen, huwag mo nang sabihin yan. Siguradong nagamit na lahat iyon ng matanda. Alam ni Lin Moyo na si Lin Mohan ay nakakumpleto na ng 2 pag-angat ng propesyon. Ang kayamanang iyon ay tiyak na nagamit na. Sa kanya, sabi ni Bai Yuan, hindi ko naman gusto ang bagay na iyon. Gusto ko lang malaman kung paano ito ginawa. Muling pinabulaanan ni Meng Anwen si Bai Yuan. Hindi na kailangang tanungin. Hindi sasabihin sa iyo ng matandang iyon. Napakatikom ng bibig niya. Kung pipilitin mo siya, baka bugbugin ka pa niya at itapon. Nalungkot si Bai Yuan. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Makikita na talagang gusto niyang tulungan si Lin Moyo na mapalaki pa ang tsansa ng pag-angat ng propesyon nito. Naisip ni Lin Moyo ang isang ideya. Bakit hindi ko ay patanong sa aking kapatid? Pumalakpak si Bai Yuan. Magandang ideya yan. Sabi ni Meng Anwen, sa totoo lang, hindi na kailangang magtanong. Mahuhulaan ko naman. Lumingon si Bai Yuan. Hindi mo sinabi agad? Hindi siya pinansin ni Meng Anwen. Una, nakuha ng matandang iyon ang bagay na ito matapos niyang marating ang antas Diyos. Noong mga panahong iyon, medyo nasasabik siya at naghanap ng mga disipulo kung saan-saan. Kinumpirma ni Bai Yuan ang hula ni Meng Anwen. Tama, noong sumailalim ang matandang iyon sa ikatlong pag-angat ng klase, hindi siya nagtagumpay sa pag-angat ng propesyon, kaya labis siyang nanghinayang. Pagkatapos noon, sinabi niyang kailangang makumpleto ng kanyang disipulo ang 2 pag-angat ng propesyon. Nagtanong muli si Meng Anwen, natatandaan mo pa ba kung saan nagpunta ang matandang iyon matapos siyang maging antas Diyos? Matagal na nag-isip si Bai Yuan ngunit hindi maalala. Ang tagal na noon, nakalimutan ko na. Sabihin mo na lang ng diretso. Sumagot si Meng Anwen, nagpunta ang matandang iyon sa walang hanggang larangan ng digmaan. Noong taong iyon, may impormasyong nagsasabing nagpahanap ang matanda ng lagusan sa oras at espasyo. Sabay na nanlaki ang mga mata ni Lin Moyo at Bai Yuan. Sabay nilang sinabi, nagpunta siya sa pangitaas na ubod na rehiyon. Tumango si Meng Anwen. Tama, hula ko ay nagpunta ang matanda sa pangitaas na ubod na rehiyon, kaya ang kayamanang iyon ay malamang na may kinalaman sa boss doon. Nagningning ang mga mata ni Bai Yuan. Munting Yu, hindi ba't may ipinabibigay sa iyo ang Diyos ng katarungan? At saka, parang gusto niyang makipagtransaksyon sa iyo? Sa oras na iyon, subukan mong magtanong. Tumango si Lin Moyo. Oo, plano kong pumunta doon kapag narating ko na ang level 50. Sabi ni Meng Anwen, hindi kailangang magmadali. Matagal pa bago ang ikatlong pag-angat ng klase. Bukod pa riyan, mapanganib sa ubod na rehiyon. Ang mga walang hanggang boss doon ay pawang mapanganib. Sunod na ikinwento ni Lin Moyo ang mga nangyari sa lupang pinagmulan sa dalawa. Sinabi niyang si Zhou Luosheng ay nakipagsabuatan sa samahan ng alipin ng demonyo upang itulak sila sa bingit ng kamatayan. Malamig nang umisi si Bai Yuan. Matagal ko nang hindi gusto ang mga taga-pamilyang Zhou na yan. Akala nila dahil may dugo sila ng kabalyero ng banal na liwanag, kahit sa militar o sa imperyo, iniisip nilang mas nakatataas sila sa iba. Sa pagkakataong ito, kailangan talagang imbestigahan ng mabuti kung may problema ba ang pamilyang Zhou. Malamig ding ngumisi si Meng Anwen. Nitong mga nakaraang 2 taon, palaging aktibo ang samahan ng alipin ng demonyo, at palaki ng palaki ang kanilang mga galaw. Akala nila'y nakapasok sila sa militar, imperyo, at mga pamilya ng walang anumang butas. Isa-isang nagsisilitaw ang malalaking isda. Kumpleto na ang listahan, oras na para maningil. Kahit lihim kumilos ang samahan ng alipin ng demonyo, mag-iiwan pa rin sila ng mga bakas. Ang grupo ni Meng Anwen at Bai Yuan ay matagal nang nagsimula sa pag-iimbestiga at paggawa ng listahan. Ngunit upang maiwasan na magulantang ang kalaban, iwasang mabulabog ang ahas sa damuhan, iilang tao lamang na dapat galawin ang kanilang ginalaw. Halimbawa, ang taong nagpahamak kay Lin Moyo sa pagsabog ng piitan noon ay isang miyembro ng militar na pinatay ni Meng Anwen at Bai Yuan. Bukod dito, ang itsura nilang dalawa noon ay galit na nagbigay ng impresyon sa iba na sila'y napahiya at nagalit dahil ang kanilang disipulo ay napaglaruan.
Dahil dito, nagkaroon ng maling akala ang samahan ng alipin ng demonyo na basta't nagtatago sila sa dilim at walang ginagawa, hindi sila matutuklasan. Hindi nila alam na hawak na ni Meng Anwen ang isang listahan. Nasaan si Guru Nian? Biglang tanong ni Lin Moyo. Mula nang dumating siya, hindi pa niya nakikita si Nian Guangsheng na insulto si Bai Yuan. Bumalik na si baliw na Nian sa lupain ng kristal na dugo. Sabi niya, may tagumpay daw sa kanyang nakamamatay na aura at gusto niyang hanapin ang ahas na uhaw sa dugo para kumpirmahin. Kilala ko ang taong iyon, anong magandang mangyayari? Hindi ba't nangangati lang ang kamay niya at gusto niyang makipag-away? Napatawa ng malakas si Meng Anwen. Sa tingin ko naman, baka totoong may tagumpay si matandang Nian sa pagkakataong ito. Kung makakarating siya sa level 76, baka mabugbog ka na niya. Patuloy pa ring nainsulto si Bai Yuan. Huwag mong sabihing hindi niya mararating. Kahit na marating pa niya ang level 76, matatakot ako sa kanya. Bahagyang ngumiti si Lin Moyo. Bagamat sina Bai Yuan at Nian Guangsheng ay mukhang hindi magkasundo at laging nag-aaway, kung talagang kailangan nilang lumaban, tiyak na magkakasama silang lalaban. Biglang sunod-sunod na nag-vibrate ang komunikador. Tiningnan ito ni Lin Moyo, at bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Guro, nasa panganib ang kaibigan ko. Mensahe mula kay Shi Xingen. Kasama rito ang impormasyon ng lokasyon, at 2 salita, tulungan mo ako. Ibinigay ni Lin Moyo ang impormasyon ng lokasyon kay Meng Anwen. Sabi nito, malapit sa kuta bilang 4 sa elementong larangan ng digmaan. Mabilis na lumitaw ang tore ng Diyos ng Siya at nagsimulang kalkulahin ang teleportation point. Tinapat ni Bai Yuan ang balikat ni Lin Moyo. Sasama sa iyo siguro. Kahit hindi sabihin ni Bai Yuan, gusto rin siyang isama ni Lin Moyo. Kakaiba ang mensaheng ito. Batay sa pagkakakilala niya kay Shi Xingen, hindi ito magpapadala ng ganitong mensahe. Mabilis na nakalkula ni Meng Anwen ang teleportation point. Mahina niyang sinabi, humanda na kayo. Isang sinag ng liwanag ang bumaba, at agad na nailipat ang dalawa. Katatapos pa lamang ng teleportasyon sunod-sunod na nakakatakot na atake ang bumuhos kina Lin Moyo at Bai Yuan. Bumagsak ang mga kidlat na parang ulan, tumatama kay Lin Moyo. Nagliwanag ng husto ang kanyang balaraw ng buto, pagkatapos ay nabasag. Ang natitirang pinsala ay sinalo ng leiyo ng mga patay mas grabe pa ang kay Bai Yuan. Nagliwanag ang kanyang katawan, automatikong umikot ang enerhiya, hinaharangan ang lahat ng atake sa labas. Para kay Lin Moyo, ang pagkaantala ng teleportasyon ay 2 segundo, ngunit para kay Bai Yuan, wala pang kalahating segundo. Sa loob ng kalahating segundong ito, nakatanggap sila ng hindi bababa sa 1,000 atake ng kidlat, kuryente. Umungol si Bai Yuan, tumaas ang kanyang aura, pinoprotektahan ang sarili at si Lin Moyo, hinaharangan ang lahat ng kidlat sa labas. Munting Yu, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Bai Yuan. Kung alam na si Lin Moyo. Umiling siya, ayos lang. Sa kaunting pinsalang ito, kahit walang proteksyon ni Bai Yuan, hindi siya masasaktan. Ang attribute ng katatagan ni Lin Moyo ay hindi mababa ngayon, at may kakayahan pa siyang maging immune sa maraming uri ng elemento, lalo na ang resistensya niya sa elemento ng liwanag at kuryente na umaabot sa 80%. Idagdag pa ang 50% na likas na bawas sa pinsala, ang atake ng kidlat ay mababawasan ng 2.5 beses, 80% resistance means taking 20%, 50% reduction on that is 10% damage taken, which is 1/10 th, not 1/25 th. The text says 25 times reduction which is likely an error, exaggeration, or complex calculation. Let's stick to what the text implies even if mathematically questionable. Ang kidlat na bumabagsak sa kanya, matapos dumaan sa maraming patong ng depensa at maipasa sa leiyo ng mga patay, ay halos walang pinsalang nagawa. Sa kalangitan, isang kumpol ng madilim at mabibigat na ulap 2 barkong pandigma ng lahi ng dragon ang nakalutang sa himpapawid. Sa malayo, marami pang ibang barkong pandigma ng lahi ng dragon ang paparating. Sa mga barkong pandigma, malalakas na kumikislap ang mga higanting kristal ng mahika, sunod-sunod na nagpapakawala ng mga haligi ng liwanag. Ang naunang mga atake ay malinaw na pampaganya lamang, ngayon pa lamang ang pangunahing ulam. Medyo mali ang lokasyon ng teleportasyon ni Meng Anwen. Hindi agad nakalak ng target ang mga barkong pandigma, kaya kidlat lamang ang ginamit nilang pang-atake.
Ngunit hindi kidlat ang pinakamalakas na paraan ng pag-atake para sa mga barkong pandigma ng lahi ng dragon. Napakalaking porma sayon. Malamig na umungol si Bai Yuan. Sumabog ang lakas ng isang eksperto sa antas Diyos, hinaharangan ang mga atake. Ang ganitong antas ng atake ay hindi makakapinsala sa kanya. Tumingin si Lin Mouyu sa paligid. Nang matanggap niya ang mensahe, napansin na niyang may problema. Hindi maaaring magpadala si Shi Xingyan ng ganitong uri ng mensahe sa kanya. Maaaring patibong ito, ngunit nagamit ng kabilang panig ang komunikador ni Shi Xingyan para magpadala ng mensahe sa kanya, na nagpapatunay na nasa panganib si Shi Xingyan, at buhay pa siya. Kung patay na si Shi Xingyan, automatikong magiging inutil ang kanyang komunikador. Sa ilalim ng iba't ibang pagtatasa, kailangang pumunta ni Lin Mouyu para iligtas si Shi Xingyan. Wala siyang maraming kaibigan, isa si Shi Xingyan sa kanila. Inakala niyang ito na naman ay mga demonyo mula sa kalaliman o mga tao mula sa samahan ng alipin ng demonyo. Hindi niya inaasahang ang lahi ng dragon pala. Ngunit paano nalaman ng lahi ng dragon ang relasyon niya kay Shi Xingyan? Maaaring may problema sa loob ng lahing tao, may mga tao na nakipagsabuatan sa lahi ng dragon. Nangako si Lin Mouyu sa kanyang sarili, huwag lamang niyang malaman kung sino ang gumawa nito. Kapag nalaman niya, tiyak na papatayin niya ito. Maaari siyang patayin, ngunit ang gamitin ng kanyang mga kaibigan, at lalo na ang pagtaksila ng lahing tao kasalanang dapat pagbayaran ng kamatayan. Isang dambuhalang miyembro ng lahi ng dragon ang sumugod na parang kidlat, iwinasiwas ang mahabang sibat patungo sa ulo ni Lin Mouyu. Hari ng lahi ng dragon. Nanliit ang mga mata ni Lin Mouyu. Napakalakas ng aura ng kalaban ng aura ng isang hari ng lahi ng dragon. Ang hari ng lahi ng dragon ay katumbas ng isang eksperto sa antas Diyos ng lahing tao. Nakakita na si Lin Mouyu ng hari ng lahi ng dragon sa mundo ng mga bulok na bangkay, kaya nakilala niya ito agad. Malakas na tumawa si Bai Yuan. Hindi ko inaasahang pati hari ng lahi ng dragon ay sumali. Munting Yu, talagang pinahahalagahan ka ng lahi ng dragon. Iwinasiwas niya ang kanyang kamao, bumulwak ang nakakatakot na lakas, at direktang pinatalsik ang hari ng lahi ng dragon. Sabi ni Lin Mouyu, Guro, kayo na po ang humarap sa hari ng lahi ng dragon. Ako na ang bahala sa mga barkong pandigma na ito.